Matthew 7, verse 7 to 11. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makatatagpo. Tumukto kayo at kayo ay pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo. At ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay, sa kanya ang kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung humingi siya ng isda, ay bibigyan niya ito ng ahas? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? Ang title po na isesir ko sa inyo ay ang humihingi ay bibigyan. Sabi mo sa katabi mo, pahingi? Meron bang binigay? Kasi hindi mo sinabi kung ano. Yan, pag-uusapan natin yan. Bakit tayo pinahihingi ng Diyos? Bakit kaya tayo pinahihingi ng Diyos? Kasi bibigyan, hindi pagdadamutan. Hindi niya po tayo inutusang humingi kung wala naman siyang balak magbigay. Sabi doon, sapagkat ang bawat humihingi tumatanggap. Alam mo, nung sinabi niya to, para bang normal na lang na ang humihingi ay bibigyan. Para bang pagsasabi ni Lord, normal yun. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Humingi ka. Bakit? Dahil ang bawat humihingi ay tatanggap. Para bang normal yun eh. Kaya tayo pinahihingi kasi gusto tayong bigyan. Yun lang yun. Bakit bawat humihingi ay bibigyan? You know kung bakit itinuturo ko ito? Some people have stopped asking, have stopped faithing, or stopped manampalataya. Some people has just decided just to go along with the life. Ibig sabihin, basta mabuhay na lang. Nawala na yung excitement noong una. Ako, I believe the most exciting life in this world ay hindi po yung mga taong lumulukso na may tali ang paa, yung mga bungee jumping. Sa hilig niya si Ellen sa gayaan. Ang mga exciting na tao, hindi yung nagsisipline. Ang mga excited na tao ay ang mga taong nananampalataya, very exciting yung faith. And I'm here by God's grace again para ibalik yung excitement. Naalala ko yung mga bagong born again, tinding manampalataya niya. Kapag may narinig, talagang pinanghahawakan. Pero habang tumatanda, nagiging para baga ang dating religious. Parang nawala yung childlike faith. And by God's grace, I pray, bumalik muli yung sigla. Bakit tayo pinahingi ng Diyos? Kasi bawat humingi tumatanggap. Bakit bawat humihingi ay bibigyan? Dahil sabi ng Psalms 35, verse 27, let the Lord be magnified, which had pleasure in the prosperity of His servant. Hayaang mataas ang Diyos na may kaluguran sa kasaganaan ng kanyang lingkod. Bakit bawat humihingi ay bibigyan? Kasi nalulugod siyang ibigay ang hinihingi natin. Nalulugod ang Diyos ibigay. Alam nyo, tanungin ninyo ang mga magulang kung bakit sila nagbibigay sa kanilang mga anak. Ang sasabihin sa inyo, kasi masaya akong bigyan sila. Hindi nila sinabing, ay dahil yan mabait. Hindi. Yung magulang, miski anong ugali ng anak na yan, Allah, bigay yan ng bigay. It's not about their children, it's about Him. It's about the parents. Meron silang gift ni Lord na gusto nilang bigyan ng kanilang mga anak. Yung pagbibigay sa atin, it's not about us, it's about God.
Kaya gusto tayong bigyan ng Diyos dahil nalulugod siya, siya'y masaya na magbigay. Alam mo bang napakahirap pigilan ng taong masaya sa ginagawa? Mahirap pigilang mahirap pigilang gawin. Mahirap pigilan ng isang taong gawin yung bagay na ginagawa niya na siya'y nalulugod gawin. Yun, naayos ko rin. Aring mga musician, ikaw, agawan mo yan ng gitara, iiyak yan. Yang mga natugtog, wag mo yang patugtugin. Hahanap yan ng ibang church na kung saan siya magagamit. Bakit? Nalulugod gawin. Nalulugod gawin. Tignan ninyo yung may gift sa music. Yung may gift din yan sa ano. Ako kasi wala akong gift sa mga instruments eh. Alam ko lamang instruments ay kutsara, tinidor. Tik, 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 tik. Pero itong mga ito, gifted yung mga yan. Bata pa yan, gusto na humawak ng stick ng drums. Mga kaldero, may nakita ko sa amin yung bata lahat na hinampas. Ay, talagang ito'y gifted batang ito. Yung mga tao na kung saan ay may binigay na kaloob ang Diyos upang gawin ang isang bagay, gustong-gusto nilang gawin yon. Ang Panginoon, nalulugod gawin ang bagay na ito dahil let the Lord be magnified which had pleasure in the prosperity of His servant. Bakit bawat humihingi bibigyan? Kasi nalulugod ang Diyos magbigay. Alam niyo minsan yung mga simple truth, yung mga simple na katotohanan ang pinakamatitindi. Na sometimes ay nalulubog at nalilimutan sa paghahanap ng malalalim na katuruan. Simple lang naman eh. Bakit nalulugod si Lord magbigay? Ay kasi, bakit niya bibigyan ng mga humihingi? Kasi masaya siyang magbigay. Nakamit na ba kayo ng mga tao na merong gift of giving? Nakamit na ba kayo ng mga tao na merong binigyan siya ng kaloob ng Diyos ng pagbibigay? Ito pong mapapansin sa kanila. Malimit ang una nating nakikita, ay, generous siya. Sinasabi natin na generous kapag nagbigay siya ng malaking halaga. Yun ang malimit nating sukatan. Pero yun pong mga tao na may gift of giving, ay hindi mo lang makikita sa halaga ng kanilang binibigay. No, hindi lang yon. Kundi yung desire nila na i-enjoy ng tumanggap ang ibinigay nila. Iisipin nilang mabuti kung ano ang gusto ng binibigyan. Alam mo, ang pansin ko, laging suot niya. Mahilig siya sa green eh. Alam mo, yun ang aking Nagbibigay siya ng effort para yung bibigyan niya masaya. Kapag yan ay nagbibigay, i-explain pa niya doon sa kanyang binigyan na, yan naman, hindi ako nagastusan dyan. Sa binibigay kong yan talagang extra money ko na yan. Sasabihin niya, yan ay talagang para sa'yo. Yung sinabi ni Lord, ay para sa'yo. Bakit? Para yung binigyan, huwag ma-feel bad. Huwag mag-guilty. Naku, baka naman ikaw ay totoo nahirapan dito. Baka ikaw. Para yung joy ng binigyan ay full. Alam mo yung may gift of giving, minsan, hindi nila pinapaalam doon sa kanilang binibigyan, ang kanilang, na silang nagbigay, hindi nila pinapaalam. Bakit? Para yung kanilang binigyan, wag nang tumanaw ng utang na loob sa kanila at walang burden to give back to the giver. Hindi siya nagkukwento ng hirap niya para maibigay yon. Bakit? Para ma-enjoy ng tumatanggap yung biyaya. Alam mo bang ibig sabihin na the Lord be magnified because He take pleasure in the prosperity of His children? Si Lord hindi lang siya nagbibigay, hindi lang siya generous dahil doon sa tindi ng binibigay niya. Generous siya kasi enjoy siya na magbigay at enjoy siya kapag ang binibigyan ay masaya. Ask, and you shall receive, that your joy may be full. Yun po ang mga taong may gift of giving. Ayan ngayon, Pastor, ano mo sabihin? Ito, paano mo pipigilan
ang tao na magbigay kung ganito ang kanyang puso? Paano mo pipigilan ang Diyos magbigay? O sumagot sa mga panalangin mo? O ibigay mo? Paano mo siya mapipigilan kung siya mismo'y nalulugod na ibigay ito? How can you stop Him? Alam mo, pagkatapos nito, pag humingi kayo, iba na ang inyong paghingi. Ganyan ang salita napaka-strong. Isipin mo, kung yung nagbibigay sa iyo, oy, parang ililibre kita. Kain. Alam mo kaya, ibabayad ko diyan, yan yung pinaghirapan ko, yan ay trabaho ko na 1 linggo. Ay, kaya mo pa makain, yung kakainin, agayong parang, naku po. When I was in Hong Kong, I think in Macau, may nagpakain sa amin na kapatiran from Rosario. Dinala kami sa restaurant na talagang yung isda nasa mga palangganang malalaki. Na pipiliin mo, papaluto mo, talagang nag-iibuan pa ganyan. Kain kami, masarap. Thank you. Pag-uwi ko doon sa aming inuwian, sabi ng pastor, alam mo bang yung ibinayad noon ay kalahating buwan ng kanyang sweldo? Gusto kong isuka Parang, I felt so bad. Sabi ko, ba't naman niya si gumastos pa ng ganon? Ayaw ko naman na they will, magtatrabaho sila ng gayon, tapos sa kainan lang ubusin. I felt so bad. Hindi ko ma-enjoy na nga't masarap nung kinakain ko. Nung nalaman ko, hindi ko ma-enjoy kasi I don't want her to do that for me. I don't want her na maghirap. Sasabihin ako sa inyo, pag ang Lord ay nagbigay, masaya siyang magbigay. He takes pleasure in the prosperity of His children. At pag nagbigay naman yun, hindi naman yun nababawasan. Dahil siya naman ang may-ari ng langit at lupa. At sisiguraduhin niya na pag siya yung nagbigay, sasaya ka. Bakit? Nature niya yun. Kaya pag sinabi ni Lord, humingi ka at ikaw ibibigyan, malalim ang meaning noon. Nakikita mo ang katangian niya doon. Hindi yun, humingi ka at bibigyan. Tapos, hindi. Nakikita mo kung sino siya doon. Ganun pala siya. Kaya kayo na humihingi, tuloy. Are you there? Alam ng marami na kaya ng Diyos ibigay ang anuman. Ang nagkakaproblema ay ang paniwalaan, kung willing ba si Lord ibigay. Lalo't nagtatagal na, baka naman ayaw ni Lord. At minsan ang Kristiyano, ang tingin ay kailangan pa niyang kumbinsihin ng Diyos para siya ibigyan. Kaya ganito ang kanyang mga banat, Lord, ito na may gagamitin ko sa maganda Ito na may gagamitin ko. Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. Ito gagamitin ko sa Bible study. Ito'y talagang gagamitin ko sa pag-aaki ng maraming kaluluwa upang makakilala sa iyo. Sila'y lumuhod sa iyong paanan at sila'y, hoy, tigil! It's not about you. It's about Him. Kung kaya ikay pinahihingi ng Diyos, ay gusto kanyang bigyan because He takes pleasure in the prosperity of His children. Hindi ka naman niya bibigyan dahil sa ganda ng iyong rason. Hindi ka naman niya bibigyan dahil gagamitin mo lang niya sa mabuti. Pwede ka naman niyang bigyan dahil gusto lang niya siya'y maging masaya sa pagbibigay sa'yo. Kung ikaw ay hindi pa nagiging magulang, hindi pa ito, kayong mga magulang, mas revealed dito sa inyo. Na minsan, o malimit, kayo nagbibigay sa inyong mga anak, hindi dahil sa gagamitin niya yung sa mabuti, gusto mo lang siyang bigyan. Ang inyong mga anak ay nagsabi, Mama, bigyan mo ako ng dagdag na allowance. Ito na may gagawin ko sa kawang gawa. Ito na may gagawin. Hindi na kailangan magpaliwanag. Nahingi. Sige. Are you there? Ang iba nag-explain pa kay Lord kung bakit niya kailangan. Lord, kaya ako naman po ito hinihingi. Sapagkat kailangan, dapat po naman kung mapagbigyan ko ng aking mga anak, tsaka po, ito'y gagamitin ko po sa pag-aaral ng mga anak ko, tsaka po gusto ko po magkaroon ng magandang kinabukasan ng aking pamilya, kaya, hoy, tigil! Ang iba kapag
Lord, kaya naman po ako humihingi. Ito naman po talaga want, hindi po ito. Ito po yung need, hindi po ito want. Ito po naman po talagang kailangan ko sa Hindi mo kailangan kumbinsihin si Lord. Bakit? Pag hindi mo ba kailangan, bawal nang hingin? Sa totoo naman yan, kailangan lang natin ni dalawang pantalon pagtuba lang isa di yung isa. Pag madumi yung isa, yung isa susuot, at pag madumi, di laban agad yung isa, at papatuyo at yun namang isa, di kay dalawa, okay na. O bakit ang pantalon mo ay 24? Ay di bawal na yung 22. Pero minsan, hindi naman ganon. Minsan ganon tayo, ang tingin natin kay Lord. Nagpapaliwanag pa tayo. It's not about you, it's about Him. Kaya sasagutin niya ang panalangin mo, kaya bibigyan ka kapag humihingi ka dahil He takes pleasure sa kapakanan ng kanyang mga lingkod. Bakit? Pag hindi ba kailangan, hindi na ibibigay ng Diyos? Lord, pahingi po ng kanin. Lord, hindi na po ako nahingi ng iba. Anong pangulam mo? Kanin na rin ako. Ang pangulam sa kanin ni kanin. Sapagkat ang kailangan ko po lamang ay yung mga needs, hindi ng wants. Huwag mong pagdududahan ang generosity ni Lord. Never doubt the generosity of God. Paano ko nasabi ito? Nakita na ganinyo kung gaano karami ng itlog ng isda. Alam ganinyo kung gaano kadami yung pinapanganak ng isang isda. The Lord created this world in abundance. Sobrang mangitlog ang mga isda, ang dami-dami. Kaya ang dami nangingisda, hindi maubos-ubos ang isda. Bata pa ako, may dulong na. Sabi ko, ba't ganyan? Mga yan hinuhuli yan, hindi pa nalaki. Yung pala yun na talaga ang size. Makikita mo sa creation na God is generous. Pwede namang ang manggay bumunga na lamang ng 3 Hindi kayo lampas na rin yung sa isang yung itinanim, nagtanim ka ng isa, bumunga ng 3, di kayo ayos na rin yun. Pero God created it in such a way na generous ang pamumunga. Okay, enjoy. Okay, bata pa? Di yan sa sigsag, yan sa sabang, papunta dito, ang dami diyang mga mangga. Hitik na hitik ang mga bunga, yung kapag daan ng sasakyan, tatamaan ang bunga. Ang gandang tingnan. Miski balibangin ang balibangin. Sa Batangas lang alam yun. Miski batuhin ang batuhin namin, hindi maubos ang bunga. I enjoyed my childhood. Yung mga binabato namin ng mangga, tapos ilalabas yung may-ari, takbo-takbo kami. That's adventure. Ang tingin namin noon ay kami talagang mga adventurous. Never doubt the generosity of God. Romans 8:32. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Tuwing ikaw ay magdududa sa generosity ng Diyos, isipin mo na lamang, ibinigay na nga ang anak. Ibinigay na nga ang anak. Ayun pa naman. Dahil wala po akong alam na hihigit pa sa anak. Kaya kung anong hinihingi mo, hindi yan hihigit sa anak ng Diyos. At naibigay na ng Diyos ang kanyang anak. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong pagdududahan ang generosity ni God. Pastor, alam na naman ni Lord ang kailangan ko, kaya hindi na ako humihingi. Matthew 6 verse 8. Sapagkat alam na ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Hindi naman sinabing wag humingi Ang sabi lang may alam. Hindi mo sinabing wag humingi. Kung alam na, humingi ka pa rin. Sadya namang alam ng Diyos lahat ng bagay Hindi naman pinagbabawal ang humingi. Ini-encourage pa nga. Bakit ba tayo pinahihingi talaga?
Kung nung una, ang sabi ko sa inyo, kasi bibigyan, hindi pagdadamutan. Padalwa, dahil ang paghingi po natin ay kilos ng taong may relasyon sa Kanya. Ang paghingi po ay kilos ng may relasyon. Yung ibang mga tao, pagka merong mga hihingin sa ibang tao at hindi sila masyadong close, anong ginagawa nila? Nagpapasama sa mamamagitan. Ako'y natutuwa dyan sa mga bulungan eh. Kayo kayo naka-attend na ng bulungan, lalo na sa bukid. Ka-attend na kayo? Yung kayo ay sinama? Maganda din yan. Huwag kang magsasasama at mamay, ikaw ang mapapasubo ka. Alam ba ninyo kung ba't sinabi yun? Magsasama ng pator, ng mediator, ng kahihiyan. Kaya may mga bagay na halimbawang hinihiling, ay hindi niya masabi ng diretsyo, dadaan pa siya doon sa kahihiyan. Dahil ang pag-request o ang paghingi ay kilos lamang ng isang taong may relasyon sa kanyang hinihingan. May lalapit sa iyo, di mo kilala. Pwede kang mahingi na yung aso mo. Alin? Yung aso mo, yung maganda. Ay kainaman ka na, ang kapal ng mukha mo. Hindi mo galam na ay katabi ko pa sa pagtulog. Ang paghingi ay kilos ng isang taong may relasyon. At bakit ka pinahihingi ng Diyos? Gusto ng Diyos i-establish sa puso mo na may relasyon ka sa Kanya. Noong sabi ni Lord, tinuruan tayong manalangin. Ano ang sabi ni Lord? Pray in this manner. Paano daw? Yung turo na panalangin sa atin, ano daw? Sino may sabing abagi noong? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. O yan. Ari naman mga hindi pa alam yun Tandang-tanda ko nung di ka pa born again may hawak pa magnananalangin. Bakit nung tayo tinuruan ang sabi, pray in this manner, Ama namin? Bakit ang unang salpok agad, Ama namin? Gusto ni Lord i-establish muna ang relasyon sa puso mo. Lumubog. Bumaon sa puso nang nilalapitan mo'y Ama namin. Ayaw na sa modern times, Papa, Daddy. Gusto ni Lord ang lapit mo agad, clear sa mind mo na may relasyon ka sa Kanya. Dahil kung wala kang relasyon sa Kanya, huwag kang pupunta doon sa, at bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Bakit? Wala kang karapatan kung wala yung Ama namin. Ang lalim, Napakasimple pero hindi baon. Kaya ka pinahihingi ni Lord. Gusto ni Lord lamang i-enjoy yung relasyon. Dahil ang humihingi lamang ay may relasyon sa Kanya. Ang may karapatan lamang humingi at tanggapin ang sagot ay ang mga taong matuwid. Yung Kanyang mga anak. Alam mo ba na kaya ka inutosang humingi, gusto lang ma-feel ni Lord na ikaw ay anak Niya? Hindi, iba yun, Ang akala natin, it's about us. No, it's about Him. Dahil alam ni Lord na ang humihingi ay anak. May relasyon sa Kanya. Ang paghingi, if you will notice, ang pinakaunang aksyon ng isang anak, baby pa yan, anong sasabihin niyan? Dede. Ang sabi naman ng ama, tinawag ang pangalan ko. Hoy, hindi dade, dede daw, dede. Ang una niya sasabihin, hingi, naging dede. Bakit? Anak Kaya pinahihingi tayo ni Lord, gusto lamang ni Lord maramdaman na siya may anak dito.
Sabi ko sa inyo mamaya titindihan paghingi ninyo Ay. Yung iba gusto nang matapos hihingi na, maya. Bakit kailangang idiin pa ni Lord na humingi tayo? Do you know doon sa verse na binasa ko sa inyo, yung Matthew 7, verse 7 to 11? 5 beses inulit ang salitang humingi. 5 beses na gustong marinig ni Lord na alam mo kung sino ka. Bakit kailangang idiin pa ni Lord na humingi tayo? Gayong normal na kilos ng isang anak ang paghingi. Kasi alam ni Lord na ang kanyang anak ay hindi pagganap ang revelation tungkol kay Abba, Father. Kaya hayaan ninyo kayo magkwento ng maigli. Ito na may alam na ninyo pero akin lamang pararaanan. Ito po ang sabi doon sa istorya ng prodigal son. Pero gusto ko pong palta ng istorya. Hindi po ang title nito ay Prodigal Son. Ang title po nito ay The Story of Two Sons. Nakikita nyo ito sa Lucas 15 verse 11. Kaya tignan po ninyo ang kasimula-simulaan ng verse. And he said, a certain man had two sons. Iyon talagang title noon, hindi prodigal son. The two sons. At malimit, ang ating focus ay doon sa prodigal, yung bang kinuha na ang kanyang mana at nagliwaliw at umuwi ng walang pera. At yung isa na may naiiwan at nagalit, bakit nung bumalik yung kanyang anak na, yung kanyang kapatid na lumaya sa ipinagpatay pa ng ama ng guya. Ito yung narinig na ninyo pero ulitin ko. Doon sa dalawang anak na yon, akala natin ang bad yung umalis. Pero actually, yung umalis na anak, somehow, mas revealed sa kanya na siya'y anak kaysa doon sa naiwan. Dahil yung umalis na anak, alam kung ano ang kanya. Ano kang lakas ng loob humingi? Tatay, akin na yung aking bahagi, yung aking mamanahin. Ba't ka naman hihintayin pang mamatay? Ikaw, ibigay mo na. At nang aking ma-enjoy na. At least alam ng anak kung ano meron siya. Bilang anak. Okay, fast forward natin. Alam natin ang nangyari. Namuhay ng walang pakundangan. Naubos ang pera. Umuwi. Ito ngayon, yung minsang anak, kapag may nagagawang mali, ang akala, hindi na siya anak. Kaya noon sa pabalik, ay nagpa-practice na sasabihin. Sasabihin ko sa tatay ko, ako pagtrabahuhin na lamang niya, ituring na lamang niya ako na manggagawa niya, sweldohan na lamang niya ako. Hindi naman ako karapat dapat na maging anak na dahil ako naman hindi ako naging mabuting anak. Kinuha ko ng pera ko, sasabihin, nagpa-practice siya. At alam natin na istorya, malayo pa lamang nakita na ng ama at ni Apos. Dalhin dito ang balabal, dalhin dito ang singsing, dalhin dito ang sandalya, suutan niya sa pagkakyan ay nawala kong anak at ngayon natagpuan. Eto ngayon, ito naman yung isang anak na naiwan. Oh, anong kaguluhan niya? Bakit parang may party dyan? Hindi mo ba alam? Ano yun? Yung iyong kapatid, yung nagwaldas ng pera niya. Abay bumalik. Tuwang-tuwa kayong ama, nagpalit siya ng baka. Naku po, itong naiwang anak, nandito na, nag-i-emote. Sumaan loob. Oh, sabi nung ama, ba't masama ang loob mo? Tatay, ako ay napakabait sa inyo. Ako ay nagpapasting, nagpe-prayer for the nation. Umaattend ako ng Sunday service. Ako nga'y usher pa. Ako'y nagtatites o offering, nagtatanim, nagpe-pledge for the temple. Oy, ano ngayon? Ba't hindi man lang niyo ako pinagpatay ng kambing? Samantalang yung kapatid kong ngayon, naku po, kinuha ang ating pera, tapos nung dumatay, pinagpatay niyo ng baka. Sabi nung ama, labo naman itong anak kong ito. Ikaw ay kasama ko dito. Kung ano meron ako iiyaw. Gusto mo pala ng kalderetang kambing, ba't di ka nagpakaldereta? Ayun pala, gusto mo ay kukunin mo lamang, hindi ka na kailangan magpaalam dahil yay iyo. Sabi ng anak, ayang gawin akin.
Aba, ano ka ga? Yung naiwang anak, hindi alam na siya'y anak. At marami dito, hindi alam na siya'y anak. Bakit? Eh kung humingi sa kanyang amay nagmamakaawa, ama ko, ako na may naglilingkod na. Ibinigay ko ng buhay ko, ang puso ko. Ano bang kulang? Ay, kay naman ka na hingin mo lamang, hindi ka ibibigay. Ay, wala, basta manampalataya ka. Yung salita ko'y sapat na. Erase sa inyong mga isipan yung nakita ninyo ngayon, ha? Woo! Kaya nga, ako'y tuwing magpipreach, pinapayuhan ko kayo lumapit-lapit. Anointing yan. Yung iba doon, ano kayong pinag-uusapan? Ay, hindi ka nakatingin. Huwag kang kukura para alam mo lahat ng nangyayari. Marami sa mga anak ay hindi kumikilos na anak. Gusto pala ng kalderetang kambing ay ayaw humingi. Gusto'y magkusa ang ama. Ay sabi nga ng amay, hingi at bibigyan, katok at pagbubuksan. Ay di ka naman po, hindi ko pa hinihingi, alam na ninyo. Ay oo nga, alam ko, pero hingin mo pa rin. We have meditated on the Word. The Word is true. The problem is this. We have meditated on the Word coming from the point of view ng isang makasalanan, galing sa point of view ng isang tao na hindi alam ang relasyon sa Diyos. Kaya ang bilis niyang mag-isip ng mga reasons kung bakit hindi siya dapat umasa, kung bakit hindi siya dapat tumanggap. Ang bilis niyang mag-isip ng reason. Bakit kaya yung hinihingi ko wala pa? Ay, baka ako'y kulang sa fasting. Naku, ako'y may nasabi kaninang bad, baka iyon ang nakahinder. Bakit kaya wala? Alam mo, ang point of view mo, galing sa makasalanang puso Kaya nga sabi ng Panginoon, the prayer of the righteous person availeth much. Ang panalangin ng taong matuwid, agad naririnig. Kasi nga, idinidiin ng Diyos, hoy, ikay matuwid. Ang righteousness mo ay kay Jesucristo, hindi sa'yo. Sino ka naman ang perfecto dito? Sino talaga dito ang hindi na nagkakasala? Dahil kung ang standard mo ng pagtanggap sa Diyos ay dapat hindi nagkakasala, walang tatanggap sa atin. Ako hindi iibudin hanggat hindi kayo napalakpak. At natapos ang preaching. Yan, hindi ko tuloy na susunod. Meditate on the Word, coming sa point of view ng isang anak. Pag ikaw ay nagme-meditate sa Word, galing sa point of view ng isang anak, iba ang dating sa iyo ng salita. Pag sinabing humingi, ay di hingi, anak Pero pag ang iyong isip ay ikaw ay hindi anak, ang bilis ng mga rason mo kung bakit hindi ka tatanggap. Siguro mali ang aking hinihingi, siguro makakasama ito sa akin. Siguro pag hiningi ko ito balang araw, hindi rito makakabuti sa akin. Siguro hindi ako magiging mabuting patotoo pag ito binigay sa akin. Ano kan dami mong reason, maalang ka pa sa Diyos. Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Ihang ninyo yung tanong ninyo doon. Meron akong sagot doon, pero gusto ko muna itong basahin. O maaari naman na kaya ay nakita mo ang iyong parents dito sa lupa, nakita mo ang kakulangan nila. Kaya yun ang point of view mo. Yun ang nasa mo, lumaki ako na ang magulang ko wala nang pinamata sa akin kundi kulang, ganyan.
Kaya paglaki ko, ang tingin ko rin kay Lord, parang ganun Kaya pag sinabi ng aking ama na magtiis, hanggang ngayon, ang aking ama, ang Panginoon Diyos na, revealed na sa akin, ang dating kailangan pa rin ako magtiis O maaaring ang parents, kaya namang magbigay, pero medyo miser, yung gang kayang magbigay, ayaw namang magbigay. Kaya anong ginawa ng Diyos? Kailangan pang magbigay ng Diyos ng isang argumento upang gibain yung mga hindrance sa isip natin. At ikinompare ng Diyos ang isang mabuting ama sa isang masamang ama. Matthew 10, verse 9 and 10. It says, mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanyang anak ay batong ibibigay? O kung humingi siya ng isda, ibibigyan niya ito ng ahas? And then sinabi ng Panginoon sa verse, hindi ko pa, yung sunod na verse dyan, Matthew 7 verse 11, ang sabi doon, makikilagay na, hindi ko nailagay dyan, 7-11, pero nakasama. Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa humihingi sa Kanya? Ikinumpare pa ng Diyos ang isang masamang ama sa isang mabuting ama. Alam ninyo, inyong ama naman ay mabuti, pero kumpara sa Diyos, masama. Dahil napakabuti ng Diyos. Kung yung masasamang ama ay marunong magbigay ng mabuting regalo, hindi lalo na naman ang anak, lalo na naman ang inyong ama sa langit. Gusto pang nagbigay pa ang Diyos ng isang argument para lamang gibain sa isipan mo na ayaw niyang magbigay. Kasi ang mga Kristiyano minsan ayaw lamang sabihin, pero sa kanyang isipan, minsan naisip niya ay baka ayaw ibigay ng Diyos. Gustong alisin ni God ang anumang duda sa ating isipan. Gusto ni God manalangin tayo at umasang tatanggap. Sukdulan na gawing utos ng Diyos ang paghingi. Alam ba niyo kung anong meaning ng kasalanan? Pagsuway sa utos. Kaya kapag hindi ka humihingi, ikaw ay nagkakasala. Ibibigay ng Panginoon ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Sabihin mo sa katabi, ibibigay ng Panginoon ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Okay, dito tayo pupunta yung mga nagtatanong at nagsasabi, baka kaya hindi ko natatanggap, baka makasama sa akin. Baka kaya hindi ko natatanggap, alam ng Diyos na ito hindi makakabuti sa akin. Okay, masasagot na. Hindi po sinabi ng Diyos na ibibigay lahat ng maibigan. Walang mabuting ama na gagawa noon. Hindi ibibigay ng ama sa kanyang anak ang tinapay na may amag. Kahit pa umiyak ang kanyang anak. Kaya huwag kang mag-alala na baka ang hinihingi mo ay makasama sa iyo. Huwag kang mag-alala na baka ang hinihingi mo ay bato pala o ahas pala. Huwag kang mag-alala. Bakit? Kasi hindi rin naman ibibigay ni Lord yun. So kung ikaw ay kaya ayaw humingi, ay dahil nag-iisip ka na baka mali ang hinihingi ko, huwag mong isipin yun, humingi ka pa rin. At yan mong si Lord ang magpasya kung yun ay maganda o hindi. Pero still, humingi ka pa rin. Yan mong si Lord ang mag-filter. Humingi ka pa rin. Alisin mo sa isipan mo, ay naku, baka ito'y masama, hindi ko ito hingi. No, tuloy ang hingi. Si Lord ang magpapasya. Dahil hindi magbibigay ang Diyos ng bato at ng ahas. Are you there? James 1 verse 16, do not be deceived, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Hindi niya sinabi na laging tinapay lang ay binibigay. Ang sabi niya, hindi magbibigay ng bato. Hindi niya sinabi na laging isda lang ang ibibigay. Ang sabi niya, hindi siya magbibigay ng ahas pag humingi ka ng isda. Anong ibig sabihin nito? Pag humingi ka naman, wag naman tinapay lamang. Samahan mo ng palaman.
Ay ako, pastor, simple naman akong tao. Simple ang aking pangangailangan. Masaya na ako sa kaunti. Oh, ay di humingi ka pa rin para sa iba. Ako hindi masaya sa kaunti. Gusto ko pag ako nakain ng breakfast, ang aking tinapay ay bread talk, yung makakapal. May palaman ako na kami mamimili na may cheese, may strawberry, minsan sausage. Gusto ko sama-sama yon. Gusto ko may kape ako na tama lamang yung init ngayon. At mamaya pag ako'y nakainom na yan, ako'y mag-orange juice, yung Tropicana. Gusto ko yon. Pwede naman ako ay kumain na lamang ng isang pandesal. Pwede rin. Pero gusto ko yung maraming ganon. Ikaw na humihingi ng isang pandesal, nasa sa iyo yun. Ikaw namang humihingi ng maarte ang breakfast mo, nasa sa iyo rin yun. Pero ang ito ang aking point. Kung ikaw na simple lamang at ikaw'y masaya na sa isang pandesal, humingi ka pa rin. Humingi ka ng bread talk, humingi ka ng at ibigay mo sa akin. Humingi ka para sa iba. Yun ang ibig ko sabihin. Humingi ka para sa iba. Malaman ko na lamang, pag dumating na yung para sa iba, abay, pa rin masarap din. Alasin mo yung ako'y simple lamang. Ikay anak ng Diyos eh. Kung gusto, hingi. Okay? Alam mo ba, yung aking anak, nung yung nag-aaral pa, si Yayan, ay pag nahingi, pahingi pa, bakit? Ay aking ililibre yung aking kaklase. O siya'y nahingi para sa kanyang kaklase. At di kayo binibigyan din. Pwede naman pala yun. Ganong katindi ang anak. Pwede yung humingi ng para sa iba. Are you there? Sino uli ang nakakaalala ng tinurong panalangin sa atin? Ama namin. Okay. Alam mo, sa ulado ko, alam niyo kung bakit? Ay, noon ako lagi nagkukumpisal. Ako'y nangunkumpisal. Maraming kasalanan eh. Sabi ng pare, ikaw ay manalangin daw na, ito ang parusa. 3 ama namin, 2 abang Ginoong Maria, 1 sumasampalataya. Ay, yung mga hindi religyoso, hindi alam yon. Meron pa doon sa tinurong panalangin sa atin na sinabi, bigyan mo kami ngayon. Amen ba? Ito hindi natin nabibigyan ng pansin eh. Yung ngayon, bigyan mo kami ngayon. Minsan ayaw na natin sabihin yung ngayon, Lord, bigyan mo kami sa panahon mo. On your timing, Lord God. Because your timing is the perfect timing. Lord, ayaw kong unahan ka. Ayaw kong mauna ko sa'yo. Ikaw, hoy, huwag kang napaka-spiritual ha. Kaya tayo tinuruan ni Lord bigyan mo kami ngayon. Ayun ka naman na ituturo. Kung hindi pwedeng gawin. Huwag kang mag-guilty kapag humingi ka, sinabi mo kay Lord, Lord, ngayon na. Bigyan mo ako ngayon na. Hindi ka nagiging less spiritual kapag dinagdagan mo, Lord, ngayon na. Ngayon na. Bakit turo niya Ama namin, sumasalangit ka. Ano nga sunod daw? Sambahin ng ngalan mo. Aba, Ginoong Maria. Bigyan mo kami ngayon. Kasarap noon. Salamat Lord, nilagay mo. Dahil kung wala yon, ako'y magiging religious minded. Sasabihin Lord, bigyan mo ako sa panahon mo. Ano nga si Lord ang may sabi, bigyan mo kami ngayon. On. Ng aming kakanin. Sa araw-araw. Pwedeng humingi ng araw-araw. Bigyan mo kami ngayon. Alam mo, itong panalangin ito nakakasira ng religious mindset. Pwede pala akong humingi ngayon. Kung hindi kaya ng pananampalataya mo, maging bata ka. Dahil yung aking anak, pag humihingi, laging ngayon.
Hindi na yun humingi ng hihingi para bukas. Yung ngayon. Tatay, pahingi. Tatay. Papa, pahingi. Yung laging ngayon. Ako may gina, Papa, ngayon na. May gina, Papa, ngayon na. Alis na ako. Sandali, anak. Ay, ang aking anak. Ay, alam na siya yung anak. Sira schedule ko schedule niya. Mga magulang, nakaka-relate kayo, ano? Kulang tayo sa revelation ng isang anak. Lord, pahingi ngayon. Kaya ga? Actually, ang tanong ko kaya gang maging anak? Dahil gaya ng anak, Proverbs 13 verse 12 says, hope deferred makes the heart sick, but when desire comes, it is a tree of life. Alam mo, kapag napakatagal na rin naman naghihintay, kapag yung pag-asa ay medyo gumaganyan, medyo mahirap na rin naman sa damdamin. Alam naman ni Lord John, minsan ang tingin natin kay Lord, talagang pinatatagal para tayo'y turuan. Hindi naman yun lang ang way ng pagtuturo. Of course, ginagawa yun ni Lord. Pero minsan, ang tingin na natin kay Lord, ay sadyang pinapatagal No. Dahil alam din ni Lord na kapag masyadong nagtatagal, ay medyo mahirap na rin But when the desire comes, it is a tree of life. Nako, tuwang-tuwa ako pag dumadating na yung mga hinihingi ko. Tuwang-tuwa ako. Ang bottom line, kailangan ikaw ay na kay Kristo. Yun ang bottom line. Lahat ng sinabi ko doon, isang kondisyon. Kailangan ikaw ay na kay Kristo. Kailangan ikaw ay parang sanga na nakakabit sa puno na wala kang pwedeng gawin maliban kukuha ka sa puno ng provision, ng lakas, ng joy. Yun po ang nakay Kristo. Iwasan po natin tayo'y maging nakay kung kanino. Iwasan natin tayo'y nakay kandidato. Walang nakay Marrojas, nakay Duterte, nakay Binay. Tayo'y nakakabit kay Kristo. Nakakabit kay Jesus. Wala ditong kakabit sa politiko. Dahil hindi sila ang source. Hindi sila pinagbubuhatan ng ating provision. Tayo'y nakakabit sa puno. At ang puno natin walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Ang puno ang magbibigay ng pagbabago. Walang pwedeng mangako niyan. Ang puno ang magbibigay ng pag-asa. Ang puno ang magbibigay ng pangangailangan. Ang magbibigay ng kasiyahan. Nakakabit sa puno. Yan ang bottom line. Kaya kung merong mga nagdaang araw, may kinabitan ka. May kinabitan ka sa puso at sa isipan. Ihingi mo ng tawad. Bakit ibibigay ng Diyos ang mabubuting bagay? Kahuli-hulihan na ito. Kasi ito ang kanyang nature. Worship team, please. Siya'y mabuti. Ang kabutihan, lumalabas lang sa pusong mabuti. Are you there? Ang pusong hindi mabuti, maaaring gumawa ng kabutihan sa una, pero sa susunod, lalabas din ang natural. Dahil ang Diyos ay mabuti, sukdulang mabuti, absolutely good, siya po ay consistent na mabuti. Psalms 52 verse 1, the goodness of God endures continually.
Because His goodness endures continually, we should expect it. Aasahan mo. Dahil ang magbibigay ay mabuti, at siya'y mananatiling mabuti, at hindi siya nagbabago, then wala kang pwedeng gawin kundi ang umasa. Dahil hindi siya kikilos taliwas sa kanyang nature, kaya lahat ng na kay Kristo, expect to receive good things. Expect to receive good things. Tatanungin ko, ikaw ba'y na kay Kristo? Si Kristo ba ang lahat sa puso mo? Si Kristo ba ay number one? No. Wag. Si Kristo must be the only one. Make Him the only one. Huwag mo siyang gawing number one dahil magkakaroon ka ng options. Make Jesus Christ the only one. Si Kristo ba ang pinanggagalingan ng lahat ng pangangailangan mo? Si Kristo ba ang source? Hindi tao? Hindi ministry? Hindi parents? Hindi ang boss? Hindi ang employer? Hindi ang business? Now, kung ikaw ay naki Kristo, walang reason para hindi tumanggap. Wala. Ngayon, please lang, gustong-gusto ng Diyos makakita ng anak. Matagal na siyang nakakita ng servants. Yon ang mga anghel, mga lingkod ng Diyos. Nung siya'y lumikha ng tao, nagkasala ang tao, tinubos niya ang tao dahil ayaw na niya ng alipin, ang gusto na niya ay anak. Ang Diyos is crying for children, longing for children. Naghahanap ng anak na alam kung paano kumilos ang anak. Ang Diyos naghahanap ng anak. I pray, makita niya ikaw. Boldly coming to the throne of grace, asking, humihingi, dahil alam niya na ang humihingi ay anak niya. Close your eyes. Start asking from your Father, who takes pleasure in the prosperity of His children. I don't care kung humingi ka na noon, hindi mo pa natanggap. I don't care kung iniisip mo'y malaki yan. I don't care kung iniisip mo'y baka masama yan. I don't care, alsin mo yan. Let God do the thinking. Ang gagawin mo lang ay humingi, just like a child. Humanda ka. There is a heavy rain coming. A heavy rain coming quickly. Because God saw His children asking like a child. At hindi pinapatagal ang dede sa isang anak na humihingi. There is a heavy rain of blessing coming. And it is coming quickly. Ask. Hingi. Go. Hingi sa Ama. Sige. Maging anak ka naman. Huwag mong i-filter ang hinihingi mo. Maging anak ka. Let God do the filtering. Huwag kang maging spiritual sa paghingi mo. Just be a child. Just be a child. Hingi. Hingi sa Ama. Hingi sa Ama.
And here is the Father. Here is the Father. Hindi lang dala ang hiningi mo, dala ang kanyang sarili. Nilalapit sa iyo sapagkat ang naramdaman niya ay relasyon. Ang naramdaman niya ay anak. Ang naramdaman niya ay panalangin ng anak. Ask and you shall receive. Knock and the door shall be open. For everyone who asks shall receive, and everyone who knocks, the door shall be open for him. Sabihin mo sa katabi mo, a heavy rain of blessing is coming your way quickly. Sabihin mo sa katabi mo, a heavy rain of blessing comes to you quickly. Alam nyo, para maunawaan nyo to, no? Let me share to you some private things. Alam nyo ang aking asawa, she's a dreamer. Gift niya yon. Alam nyo yung gift para mapakinabangan, dapat i-recognize. At alam ko yun eh. Basta, alam namin kapag ang gift niya may meaning. And 2 days ago, ito ang kanyang dream. Napakaliwanag. Basta medyo mahaba, pero sasabihin ko na lang sa inyo yung kahuli-hulihan. Ang sabi doon, ay sinasabihan niya, bilisan nyo. Nasa isa daw siya lang lugar, na parang restaurant. Mag-order na kayo, dali. Dahil, paparating na ang malakas na ulan. Mabilis yon. Mag-order na kayo. And then nagising siya. And then in-interpret namin yung dream. And this is how the interpretation goes. At gusto ko, pati kayo, dahil ito'y binababa ko sa rosaryo, maibaba ko sa inyo. There is a heavy rain of blessing coming. And it is coming quickly. Kaya sabi doon, mag-order na kayo. Kaya humingi na kayo. Parang yung waiter, mag-order ka na. A heavy rain is coming. Si Lord, kapag meron siyang gagawin, sinasabi niya yon lagi. Pag meron siyang gagawin, wala siyang nililihim sa kanyang mga anak. Mapera yung kanyang sunod na pagdating. Lihim yun sa atin. Pero sinasabi niya ang kanyang move. At sinabi niya yon. And for us to enjoy it, panampalatayanan natin. Again, sabihin mo ngayon na may kakaibang meaning sa puso mo. Sabihin mo sa sarili mo, a heavy rain is coming. A heavy rain of blessing is coming. Quickly. Father God, I lift up to you my family, the JA1 family, ng aking mga kapatid. Salamat po, Lord God, ini-enjoy namin ang iyong pangako, ang iyong salita. Ini-enjoy namin ang iyong word. Salamat, Lord, sa sinabi mo that we should ask and we should expect to receive because we are receiving. Because you are a good God. Because you take pleasure in the prosperity of your children. Because we are your children. Ang bawat isa ngayon, a very miraculous time and season, tumatanggap kaagad ngayon. A heavy rain of blessing has come today to you in Jesus' name. Amen.